morning, church. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Sino magsasabing proud JTG siya? Lahat nga ng proud JTG sumigaw ng hallelujah. Amen. Alam niyo po, totoong-totoo yung sinasabi ng ating Bishop Mami na wala po talagang hindi man sa pagmamalaki, kundi talagang sa kahabagan lamang ni Lord. Isa ho ang JTG sa talagang kinahabagan ng Panginoon. Amen. Isa ang JTG na I believe sa huling panahon ito'y gagamitin mighty ni Lord. Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kung JTG ka talaga, humanda ka, gagamitin ka ng Panginoon. Amen. We are living in the most exciting time in the history of the church. Kaya kailangan ng church ay lalong maging banal, lalong sumunod sa kalooban ng Panginoon, lalong mag-apoy sa paglilingkod kay Lord. Amen ba? Now let's open our Bible in Matthew chapter 28, verse 18 to 20. Matthew 28, verse 18 to 20. Ito po ay alam na alam ng marami sa atin. Ang tawag po sa talatang ito is the Great Commission ng ating Panginoong Jesus. Matthew 28, verse 18 to 20. And Jesus came and spoke to them saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen. Praise God. Pag-uusapan po natin ngayon, yung sabi ng Bible dito, go and make disciples. We're going to talk about real disciples. Tayong lahat tayo yumuko, tayo manalangin. Panginoon, sa oras na ito, Ama, kami nagpapasalamat sa panibagong buhay kalakasang ibinigay mo sa amin. Maging sa kalakasan, Panginoon, na kami ay nakapagpuri sa umagang ito. Salamat sapagkat nadama namin, nakasama namin muli, Panginoon, ang iyong kapangyarihan. At muli po, umaasa kami, Panginoon, na mangusap ka po sa amin. Isang pangungusap mula sa iyo sapat na para mabago ang aming mga buhay. At umaasa kami sa araw na ito, Panginoon, may gagawin kang dakilang bagay sa bawat isa sa amin. Wala pong ibang maparangalan, walang ibang maitas, kundi ikaw lamang sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Sige po, bago tayo umupo, pakisabi sa kanan kaliwa mo, mahal na mahal ka ng Panginoon. Sabi mo sa Kanya, you will receive your miracle today. Just release the blessing of God. Amen. Tayo pong lahat ay makakaupo. Real disciples. Sabi ng Bible, lahat ng authority ay nasa akin. Sabi ng Panginoong Yesus nang siya'y muling nabuhay. Ibig sabihin yung otoridad na kinuha ni Satanas na ang tao'y makasala si Eva at Adan, no? Kaya ang sabi ng Bible, nang tinukso, nakikinig na po ba kayo? Nang tinukso ni Satanas si Jesus. Sabi niya, pinatingin niya si Jesus doon sa buong syudad. At ang sabi niya, kung luluhod ka sa akin, ibibigay ko sa iyo ang buong syudad na ito. Ibig sabihin, Satan has the authority. Pero nang ating Panginoong Jesus ay namatay at muling nabuhay, kinuha ni Jesus yung autoridad na yon na ninakaw ni Satanas. Nandiyan kayo? Kaya sabi niya, lahat ng authority ng langit at ng lupa ay sa akin, kaya therefore, go and make disciples. Sabi sa katabi mo, go and make disciples. Ang pagdidisipulo po ay tungkulin ng lahat ng Kristiyano. Hello? Maring hindi ka tinawag na maging singer tulad ng mga singers natin. Hindi ka tinawag na manunugtog sa loob ng simbahan. Hindi ka tinawag sa pagmimidya kasi yan po ay talent din. Nandiyan kayo? Pero lahat po tayo bilang Kristiyano ay tinawag na humayo at magdisipulo. Sabi sa katabi mo, tinawag ka ni Lord. Inutusan tayo. Humayo at mag-disciple. Amen? Now, marami po ang nagsasabing sila ay tagasunod ni Kristo. Isa po sa pinakamaraming tao sa reliyon, pinakamaraming sumapi sa reliyong ito ay Kristyanismo. Ang dami buong mundo ay napakadaming Kristiyano na sinasabi. Pero
tulad din po ng maraming, sa panahon natin, maraming peke, marami ding peking Kristiyano. Di ba? Marami ngayon nagkalat na mga peking sapatos. Tingnan mo yung katabi mo, yung sapatos. Yan. Kung totoo yan, di pag malaki mo. Di ba? Marami. Di ba? Yung bag, no, mga LB. O, tingnan mo yung LB na katabi mo, yan ba yung totoo? Parang iba, lumang bag. Di ba? So, nagkalat din ang peke. Pati nga ngayon, di mo pagkakatiwala ng itsura. Kung totoo, hindi. Di ba? Nabalitaan nyo ba yung isang mag-asawa na dinimanda niya yung asawa niyang babae kasi nung mga anak siya, yung babae, nakita nung asawa niya, mga itim. Eh, yung asawa niya, puting-puti. So, ano nangyari? Yung pala natuklasan niya, dumaan na sa maraming operasyon. Kaya di ka na pwede magtiwala sa itsura lang. Nanya kayo? Amen? Tingnan mo yung katabi mo kung totoo ba yan o hindi. Ang dami na kayo naglabasang peke. Totoo ba? No? Pumunta ka ng Divisoria, pag hindi ka marunong tumingin, pagkakamala mong parang totoong-totoo eh. Di ba? Talagang pati pagkakatahi, lahat, material na ginamit, para kung titignan mo, totoong-totoo. Parang ganun din sa maraming Kristiyano na tagasunod daw ni Kristo. Amen? Marami din pong nagkalat na peking disciple ng Panginoon. So pag-usapan natin yung sinasabing real disciples. What does a real disciples of Christ look like? Ano nga ba ang itsura o ano nga ba pag sinabing totoong disipulo ng ating Panginoong Hesus? Amen? Upang ma-identify natin ang totoo sa hindi, tignan muna natin yung tinatawag na hindi totoong disipulo ni Jesus. Una, a disciple is not a person who once prayed the sinner's prayer. Hindi porkit nanalangin ka na Panginoon, patawarin mo kung saan kasalanan, tinatanggap kita bilang Panginoon sarili ko tagapagligtas, ay disipulo ka na ni Kristo. Alam nyo ba, napakadaming tao ang nanalangin na yan. Actually, mga politiko po, taon-taon tumatanggap kay Lord. Lahat ng mga tumatakbong mga kandidato, pag pinupuntahan ng mga paso, tanggap ng tanggap. Kahit Islam, tatanggapin nila. Wala silang tinatanggi. Nandiyan kayo? So, hindi porkit nag-pray ka ng prayer, ng sinner's prayer, disciple ka na ng Panginoon. Someone who claims a disciple is not someone who claims to have been a Christian for a long time. Hindi rin porkit ang tagal mo ng Kristiyano, ay disipulo ka na ng Panginoong Hesus. Amen? Kasi sabi mo sa katabi mo, hindi patagalan yan. Napakahalagang tayo ay yung tumatagal kay Lord, pero dapat tumatatag din tayo. Sabi sa katabi mo, tumatagal, dapat tumatatag. Amen? Kasi maraming tumatagal, pero nandyan lang. Hindi naman tumatag. Hindi totoong nabago ang buhay. Hello? Hindi totoong nagpagamit kay Lord. So, hindi porkit matagal ka ng Kristiyano, kaya yung iba sinasabi, kailan ka naging Christian? Since birth. Hindi po yan na ipapamana. Hindi po yan pag ipinanganak ka, automatic Kristiyano ka na. Hindi porkit nawisikan ka ng pare, inilubog ka ng konti yung ulo mo sa tubig, Kristiyano ka na. Amen ba? So, hindi porkit you've been a Christian for a long time, you are a disciple of Jesus. A disciple is not someone who attends church services and programs. Hindi lang yung matagal na Kristiyano, hindi rin yung porkit attend ng simbahan ay masasabi ng disipulo ni Kristo. Kasi yung iba dyan, at nasaksihan ko po ito, punta ng simbahan, yung pala kasi may nililigawan. At nung napasagot na niya at naging asawa, hindi na pumunta ng simbahan. Kaya mga kabataan, mag-ingat kayo sa mga naliligaw sa inyo at sasabihin nyo, Kristiyano naman na tumaati na sa church. Amen ba? Kasi hindi porket umaattend ng gawain at ng mga programa ay disipulo na ng Panginoong Hesus. Sino magsasabing totoo yan?
Ay nako, nasaksiyan na natin yan. Ang dami mga aktibo nating kabataan noon, nakapangasawa ng hindi totoong Kristiyano, pero umatin-atin. Sumama-sama sa mga program, at nung nabingwit ka na, hello? A disciple is not, pang-apat, any good and moral person. Hindi din porket mabait na tao. Hello? Hindi porket merong moralidad na tao ay totoo ng disipulo ni Kristo. Amen? Hindi pinag-uusapan, sabi mo sa katabi mo yung bait. Oo, kailangan natin maging mabait bilang Kristiyano. Pero alam nyo ba, kung pag-uusapan ng kabaitan, daig tayo ng ibang, kahit hindi Kristiyano, maraming mabait. Kahit hindi Kristiyano, ang dami. Yung ba, tatalunin kayo sa kabaitan. Nandiyan kayo? So, hindi porkit a good person, a moral person is a disciple of Jesus. A disciple is not someone who knows the Bible very well. Hindi rin porkit kabisado mo ang Biblia. Kasi may mga tao kinabisado ang Bible para sa pakikipagdebate. Pero yung pagiging disipulo ni Kristo ay hindi totoo. Mga guro ng mga theology, mga guro sa mga eskwelahan, they read the Bible very well. They study the Bible very well, pero they are not real disciples of Jesus. A disciple is not someone in full-time ministry. Nakita ko rin yan. Hindi porket full-time ka sa church. Disipulo ka ng totoo ni Kristo. Yung iba kaya nagpa-full-time kasi walang magawa sa buhay. Walang mapuntahan. Kaya sabi kay Pastora, mag-full-time na po ako. Pero yung pala walang mapuntahan. Walang makain sa kanila. A disciple is not a person with a very supernatural ministry. Ito rin. Hindi porket supernatural ka sa ministry, active na active ka sa lahat ng ministry, disciple ka na rin ni Lord. Amen. Hello. Lahat na pinasok mo, music team, ushering, kung ano na pinasok mo sa loob ng simbahan. Hindi porket supernatural sa ministry. Hello? Hindi rin porket nagpapagaling. Disciple na ni Lord. Naalala niyo yung sinabi sa Mateo 7, Panginoon, kami nagpalayas ng demonyo sa pangalan mo, nakapagpagaling kami, nag-aral kami tungkol sa'yo. Pero sabi ni Jesus, hindi ko kayo kilala. Bakit? Manggagawa kayo ng kasamaan, katalampalasan. Ibig sabihin, hindi disciple ni Lord. So not because you are doing a supernatural ministry, you are considered a disciple of Jesus. A disciple is not all of these things may be good. Ito, lahat ng bagay nito ay maaari mabuti, necessary, pero hindi ibig sabihin ang kahulugan ay disipulo na ng Panginoon. So what is a disciple? Handa ba kayo mag-aral? Sino rito gustong malaman kung siya totoong disciple ni Lord? Siguro ito mas magandang tanong. Sino po ang gustong maging totoong disipulo ni Kristo? Taas ang kamay. Yung ayaw magtaas na kamay, anong gusto nyo maging disipulo kayo nino? Ni Kibuloy? Wanted na po siya ngayon. Dok lang, baka may mga taga-Kibuloy dito. Hindi, totoo talagang wanted siya ngayon. So what is a disciple? Ano nga ba ang disipulo ni Kristo? Hindi ni Kibuloy. Hindi ng sino man. Ng ating Panginoong Yesus. A disciple is learner. Pag sinabi pong disciple muna, okay? Anong ibig nang sabihin ng disciple? Okay, hindi pa ng disciple ni Jesus kasi ang disciple ay isa pong salita na tumutukoy na isa kang estudyante or apprentice. A disciple is a learner, a student, and an apprentice. Kasi pwede ka nga maging disipulo ni Kibuloy. Okay? Maging disipulo ka ng isang mabutit, magaling na guro. The word for disciple means one who sits under teaching. Discipleship involves learning. It is associated with a Latin word, disiplina. Kaya pagka-disciple ka, dinidisiplina ka. Hindi pa pwedeng nagpapadisciple ng walang disiplina. Sabi sa katabi mo, hindi pwedeng walang disiplina. Don't just attend church.
but be a disciple na nagpapadisiplina. Amen ba? Sasabihin mo sa katabi mo, magpadisiplina tayo. Kasi marami pumupunta sa church pero ayaw magpadisiplina. Di ba ang mga anak natin, dinidisiplina natin para lumaking mabuting anak? Tama ba? Tayo rin, bilang mga totoong disipulo ni Kristo, ay dinidisiplina niya. Amen ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang makulit, magpa-disciple ka. Sumunod, real discipleship is more than learning, in that it always leads to change lifestyle that corresponds to the teaching that has been received. Pag totoo kang disipulo, yung tinatanggap mong katuruan, nagbabago ng iyong buhay, ugali, pag-iisip. Santiago 1:22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. So don't just be a listener. Huwag lang tayong tagapakinig, tungo tayo ng tungo dyan. O yung iba nga tungo ng tungo. Mas lugi, alam nyo ano, yung natutulog tuwing nagpipreach. Tingnan mo yung katabi mo, tulog ba yan o hindi? Sabi mo sa katabi mo, hoy, gising. Kung ikay nakikinig lamang at hindi mo isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. So every real disciple, ito napakahalaga, is a Christian. But not every Christian is a real disciple. Tagalogin natin, lahat ng totoong disipulo ay dapat Kristiyano. Pero hindi lahat na nagsasabing Kristiyano ay totoong disipulo. Okay? Ulitin ko yan ha. Kasi pag sinabi mong totoong disipulo ka, ibig sabihin totoong Kristiyano ka. Pero hindi lahat na nagkiklaim na totoong Kristiyano ay totoong disipulo. Amen ba? Kasi lalo ngayon, pag sinabi mong Christian, ako, very broad. Napakalawak niya, napakadaming sangay-sangay yan. Pag-uusapan nyo, anong sekta, denomination, under kayo ng anong church banner, ang dami niyan. Hello? Kaya hindi sinabi ng Bible, alam nyo kung ano, go and make members of the church. Hindi sinabi ng Bible, go and make members, multiply the members of the church. No. Sabi ng Panginoon, go and make disciples. Kasi yun yung talagang totoong tagasunod ni Kristo. So what is a real disciples of Jesus? Ano nga ba talaga yung totoong disipulo ni Jesus? To become disciple means to become a lifelong learner, a student of Jesus Christ. Ibig sabihin, pag totoong disipulo ka ni Jesus, ikaw ay estudyante ni Jesu Kristo. What is a real disciple of Jesus? A real disciple of Jesus is someone who has a desire to be like Jesus. Kasi kung anong sinusundan mo, nagiging ganun ka. Kaya pag disipulo tayo ni Jesus, mga kapatid, dapat lalo kang nagiging tulad ni Jesus. Anong sabi ng Lucas 6:40? Luke 6 verse 40, walang alagad na nakahigit sa kanyang guro. Ngunit, pakipindot, matapos maturo ang lubos, ang alagad ay makakatulad ng kanyang guro. Pag pala pinakinggan mo na pinakinggan si Jesus, sinunod mo kanyang mga utos, sinunod mo kanyang paraan ng paglilingkod at buhay. Diniserve mo si Jesus sa buhay mo. Nandiyan kayo? Sabi mo sa katabi mo, lalo kang nagiging tulad ni Jesus. Amen. Dapat ang ating pamumuhay, hindi itsura yung magpapakahaba ka ng buhok. No? Magsusot ka ng puti, nakaganyan ka lagi, peace be with you. Tapos may hawak kang, ano dito? Yung globe. Tapos nandun ka sa isang sulok. Pag may dumadaan, pinupunas-punasan ka ganon. Hindi yon. Maging tulad tayo ni Jesus sa kanyang buhay, paglilingkod, kaisipan, sa lahat. Kasi alam niyo po, yan talaga ang desire ng Diyos sa atin. Hindi ba po kasama dito yan, pero gusto kong idagdag sa inyo, pag tayo totoong disipulo ni Jesus, tayo po'y nagiging kawangis lalo ni Jesus. At alam niyo po ba, yan ang design ng Diyos talaga sa atin.
from the beginning, Genesis chapter 1, no, verse 26, nang nilalang ng Diyos ang tao, sabi ng Diyos, ngayon lalangin natin ng tao, ayon sa ating wangis, maging katulad natin. Nandiyan kayo? Maging kawangis natin. So, ibig sabihin, ang tao ay kawangis ng Diyos. Ang Diyos ay walang laman. Tama? O saan tayo naging kawangis? So, ibig sabihin, hindi sa itsura. Naalala nyo ba? Si Eva at Adan, nung sila ay bago magkasala, sila ay hubad, pero hindi nila alam sila ay hubad. Nung kinain nila ang bunga, doon lang nila nakitang, nabasa nyo na ba sa Bible yon? Sabi nila, uy, nakain nila, hubad pala tayo. Bakit di nila alam? All the time, hindi nila alam hubad sila. Alam niyo bakit? Sabi ng Bible, and man was clothed with the glory of God. Sila ay binihisan ng Diyos ng kanyang kaluwalhatian. So yung glory, yun yung pagiging kawangis ng Diyos na nasa atin. Pero na ang tao ay magkasala at nahulog sa pagkakasala, nawala yung glory na ngayon. Kaya sabi ng Diyos sa Bible, sa Genesis chapter 3, man, where are you? Tao, nasan ka? Hinahanap niya ang tao, nasin si Adan dahil nagkasala. Kaya, kailangan bumalik tayo doon sa wangis ng Diyos. Paano natin malalaman kung ano ba ang wangis ng Diyos? Ang ginawa ng Diyos, ibinaba si Jesus na siyang eksaktong imahe ng Diyos. Ang sabi ng Colossians chapter 1. Nandiyan kayo? Si Jesus, na eksaktong kawangis ng Diyos. The exact image of the invisible God. Si Jesus yon. Kaya, sabi ng Romans chapter 8, hindi po kasama yan, pero naalala ko lang itong mga talatang ito para sabihin po sa inyo. Sabi ng Romans chapter 8, ang kanya mga pinili nung una pa, ay itinalaga niyang maging tulad ng kanyang anak. Kaya sabi mo sa katabi mo, ang destiny natin dapat, maging tulad ni Jesus. Paano yon? Pag nagpapadisciple ka, pag dinidisciple ka, nagiging tulad ka ni Jesus. Kaya paano yung pastor? Yung dating magagalitin ka, hindi ka na magiging magagalitin. Sabi nung iba, bakit pastor? Si Jesus din naman nagalit Nagtaog pa nga ng mesa, pero huwag kang magkakasala. Kasi yung iba sa sobrang galit, nakapagmura na. Diba? Sabi sa katabi mo, hindi masamang magalit, pero nasa tama. At hindi dapat magkasala. Lalo kung nagagalit ka sa mali. Pero kung nagagalit ka lang dahil mainit ang ulo mo, hello, dahil nahuli ang timpla ng kape mo, hello, sabi sa katabi mo, wag ganon. So maging tulad tayo ni Kristo. Hello, kung dati kang babaero, hindi ka na magiging babaero. Hindi ka magiging lalakero. Hello, nabagong buhay mo Anong sabi ng 1 Corinthians chapter 5, verse 17, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala nang dating ng pagkatao, siya'y pawang, bago na. Sabi mo sa katabi mo, pagka ikaw'y totoong disipulo ni Kristo, sabi mo sa katabi mo, pag totoong disipulo tayo ni Jesus, na bagong buhay natin. Amen? Nagiging tulad tayo. Yun ang desire mo. Hello? Listen to me, tingay lahat sa akin. Huwag niyo maging desire na maging tulad kayo ng pastor niyo lang. Gusto maging tulad ng pastor ko. Galing, gwapo, ang sexy, ang galing magsalita. Ang daming plus ng mga tao. Ang daming plus maging ng pastor. Lahat tayo ang maging desire natin ay maging tulad tayo ng ating Panginoong Hesus. So, ang real disciple, ano po? Had the desire to be like Jesus. Kasi pag nagpapaturo ka sa Kanya, pag sinusundan mo siya, nagiging tulad ka ng sinusundan mo. Amen? So what is the cause of being real disciples of Jesus? Ano nga ba ang pagiging disipulo at ano yung dapat kong bayaran? Tanong ko po sa inyo, tingin kayo lahat sa akin mga kapatid. Hello mga kapatid. Sino po rito gusto niya maging totoong disipulo ni Jesus ulit? Taas ang kamay. With true honesty na sagot po, sinong gustong masunod niya ang kalooban ni Jesus? So what is the cause? Kasi meron po yan Sabi ng Bible ganito, sa Luke chapter 14, verse 28 to 30.
Kung ang isa sa inyo nagbabalak na magtayo ng tore, hindi ba siya uupo muna upang magplano at kwentahin kung magkano ang magagastos niya upang matiyak kung may sapat siyang pera para maipatapos ang kanyang ipinapatayo? Baka matapos mailagay ang pundasyon na hindi naman mayari ang tore. Siya'y kukutyain lamang ng lahat, makikita niyon, sasabihin nila, ang taong ito'y nagsimulang magtayo, ngunit hindi naman naipatapos. Ang tinutukoy po dito ni Jesus, kasi ang daming sumusunod sa Kanya. That time, lalo po, nakita nilang si Jesus ay nagpakain ng napakadaming tao. Bino mo, 5,000 tao. Actually, wala pang mga babae at mga bata that time. So, ang calculation po ng mga theologians is about 20,000 people ang pinakain ni Jesus. Nanya kayo? Eh, tinagulat sila. Paano napakain? Ganun karami. Kaya sumunod sila kay Jesus, lalo yung mga walang pang merienda, walang pang pananghalian. Tingin nila kay King Jesus ay King Panadero na. So, sinusundan nila. Pero sabi ni Jesus, alam niyo bang ibig sabihin ng pagsunod sa akin? Di ba pag magtatayo kayo ng tore, doon na ipinasok yon. Di ba dapat kukumputin nyo muna kung kaya nyo yung halaga ng itinatayo nyo? Baka kasi pag sinimulan ninyo at hindi nyo natapos, kukutsain kayo. Sasabihin ng taong yan nagtayo, ngunit hindi naman natapos. Anong punto? Dapat alam mo kung ano yung cost ng iyong pagiging disciple. Baka kasi nagsimula ka magsabi, Lord, I will be your disciples, pero hindi ka naman magpapatuloy. Tama? Kaya ang dami, di ba? Kinutya ang pagiging born again. Kasi sabi ng iba, dati yung mati sa ano ko, nakita ko pa nga yan sa JTG doon sa may Pelaes. Eh bakit ngayon nagmamadyong na? Hello? Okay lang sana kung magmadyong, kung libangan nyo lang pamilya, kasi minsan daw yan eh. Pero kung nakikipagpustahan pa po, nandun sa pitmaster. Tama ba yung pitmaster ba yung tawag doon? Doon sa online sabong. Hello? Di ba dati naman Christian, bakit ngayon? Meron ng ibang asawa. Bakit? Hindi mo nakita yung cost ng pagiging tunay na disipulo ng ating Panginoong Yesus. So what is the cost? Being a real disciple, listen to this, involves having a personal cross experience. Luke chapter 14, verse 27, ang ayaw magpasan ng sarili niyang krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. If you cannot carry the cross, you cannot follow me, sabi ng Panginoong Jesus. So what is that cross? Cross symbolizing suffering for Christ. Listen to me, mga kapatid, din kayo lahat sa akin. Masarap maging Kristiyano. Totoo, pinagpala ang buhay ng pagiging Kristiyano. Masaya tayo pag pinag-uusapan, kasaganaan! Wow! Ang buhay ko kay Kristo. Ang buhay ko kay Kristo. Payaman ng payaman. Ano yun? Pagandahan ng pagan. Ang sarap! Hello? But listen to me. Listen carefully, mga kapatid. Ang tunay na disipulo at tagasunod ni Kristo ay hindi ka lang masaya sa panahon ng pagpapala. Maging sa panahon ng suffering, alang-alang sa iyong pananampalataya, ay ini-embrace mo at pinagtatagumpayan mo. Naintindihan niyo ba yon? Ibig sabihin, laitin ka man ng iba, kasama yan sa suffering mo bilang tagasunod ni Kristo. May suffering, sa misakta mo may suffering. At yan po yung pagbuhat ng cross. Hello? Huwag lang kayo maging masaya pag pagpapalay kayo ni Lord. Ang saya-saya mo. Akin yan. Totoo naman, may kasaganaan kay Lord. Yan ang ating tema ngayon. Pero alam nyo ba, bago ang kasaganaan, aayusin ka muna ng Panginoon. Bago ang kasaganaan, dapat lumakad muna tayo sa kalooban ng Diyos. Delikado ang kasaganaan kapag hindi tama ang puso mo. Hello? Sabi nga ni Bishop Boy Ramos lagi sa amin, paano kapag binigyan kayo ng tig-1,000,000? Ngayon, mamaya, pila kayo lahat, may tig-1,000,000 kayo, ha? Parang sa kongreso lang. Pagtapos ng session, pipila na yung mga yan daw eh. Meron ng abot-abot. Halimbawa, ngayon, may tig-1,000,000 tayo. Sino kaya nandito pa sa linggo?
Baka nasa Hong Kong ka na. Busy ka na, nasa Boracay ka. Honestly. Gusto natin ng kasaganaan, pero handa ka ba sa pagpapala na ikaw ay lalong lalakas sa katwiran at kabanalan ng Panginoon? Hello? Kasi ang totoong Kristiyano, sabi ng Panginoon, you have to carry your cross. And what is that? You're suffering for Christ. Sabi sa katabi mo, suffering for Christ. Paano suffering, pastor? Hindi ka nga makapag-pray ng umaga. Suffering. Suffering na ba yung nakaupo ka dyan na nagugutom ka? Kasi hindi ka nag-almusal. At ang sabi mo, tagal naman ng preacher, gutom na ako. Suffering na ba yon? Hello? At naiisip mo yung bagoong na may kare-kare na niluto ni mama. Pag-uwi mo, Lord, gutom na ako. Pero Lord, kasi nasa church ako, kaya magtitis mo ng tiyan ko. Suffering na ba yon? Yung ikay nagkaloob ng tithes and offering mo, Lord, gusto ko maging faithful sa'yo, bibigay ko tithes and offering ko. Suffering na ba yun? Oo, maaaring suffering sa ating kalagayan. Pero alam niyo po, ano ang sinapan ng mga totoong disipulo ni Kristo? Hinagupit, binalatan ng buhay. Hello, sinunog ng buhay, pinakain sa leon. Pero habang sila ay nandoon sa sitwasyong iyon, masayang-masaya nilang tinatanggap yung suffering na yon. Hello? Paano na kung meron ng balatan ng buhay dito? Una, tatanggalin sa'yo kuko. Susunod ka ba kay Jesus? Opo, tanggal na naman isang kuko. Akala nyo, pero totoo yan. Ang daming dumanas ng ganyan. So you have to carry the cross. Sa ating panahon, maaaring ang cross mo, asawa mo. Tuwing magsisimba ka, kaaway mo. But you have to carry that cross. Hello? Tuwing pupunta ka ng gawain, mag-aaway kayo ni mister mo, ni misis mo. Nandiyan kayo, iniiwan mo yung negosyo mo na dapat kikita ka ngayon. Pero sabi sa katabi mo, kasama yon. Ulitin mo, sabi mo, kasama yon. Being real disciples, why? It involves a denial of self. Kasi kailangan mong i-deny ang iyong sarili. Hindi mo pagpapasarap ang pagiging Kristiyano, mga kapatid. Sabi nga ni Bishop Boy Ramos, ang paglilingkod ay hindi po pagka-cloud9. It's not a bed of roses. But it's a suffering. It's a battle between the world system and Satan. May labanan. Kaya kailangan mong i-deny ang iyong sarili. Mark chapter 8, verse 34 to 38. Tinalapin ni Jesus sa mga tao at kanyang mga alagad. At sinabi sa kanila, ang sino magnananaig sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang sino magnanais na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito, ngunit ang mawalan ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, sa magandang balita, ay magkakamit nito. Si Jesus mismo ang nagsabi niya sa kanyang salita. Pinalapit niya ang mga tao kasi ang dami sumusunod. Sabi niya, alam niyo ba ang ibig sabihin ng pagsunod sa akin? You have to deny yourself. Kailangan mong i-deny ang sarili mo. Alam niyo po, ang pinakakalaban natin sa pagsunod kay Kristo, ang totoo, hindi naman si Satanas. Hello? Church, I'm preaching what is from the Word of God na kailangan natin maunawaan at matanggap. Kasi ang dami ng peke sa mundo. Sabi mo sa katabi, huwag ka nang sumama doon. Hello? Kailangan tayo makasunod talaga sa kalooban ng Panginoon. At kasama sa pagiging totoong disipulo ni Kristo, you have to deny yourself. Sabi sa katabi mo, deny yourself. Hindi-deny mo talaga sarili mo. Handa mong iwanan ng lahat para kay Kristo. It's a total surrender to God. Being a real disciples involve a surrender of all of life's possessions. Kasama na, Panginoon, hindi lang yung buhay mo, kundi lahat ng meron ka. Luke chapter 18, verse 18 to 27. May isang pinuno ng bayan nang nagtanong kay Jesus,
Mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtang ko ang buhay na walang hanggan? May isang kabataang lalaki na pinuno na nagtanong kay Jesus, Panginoon, ano kailangan kong gawin? Mabuting guro, ano kailangan kong gawin para makamtan ang buhay na walang hanggan? Tingnan niyo ito Verse 19, sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Ang Diyos lamang ang mabuti. Okay? So, ibig sabihin ganito, tinawag ng lalaking ito, mabuting guro. Sabi ni Jesus, teka lang, bakit mo tinatawag na mabuti? Walang ibang mabuti kundi ang Diyos. Ibig sabihin, kilala mo kung sino ako. Nagets niyo yung idea? Mabuting guro! Ano po kailangan ko gawin upang makamtan ng buhay na walang hanggan? Sabi ni Jesus, walang ibang mabuti kundi ang Diyos. Bakit mo tinatawag na mabuti? Ibig sabihin, that guy knows who is Jesus. Kasi hindi niya kinorek, teka lang, ang mabuti Diyos lang, huwag mo akong tawagin. Kasi hindi ako Diyos. Hindi. Sinabi niya, ang Diyos lamang ang mabuti. Ibig sabihin, kilala mo ako. Ngayon, sumunod. Alam mo ang mga utos. Huwag kang mangangalunya. Sabi sa tayo, huwag kang mangangalunya. Huwag kang papatay. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang sasaksi ng walang katotohanan. At igalang mo ang iyong ama't ina. Aba, kasama pala sa utos yan. Alam niyo po ba, there are about 630 laws in the book of Moses. Napakadaming utos. Ano kaibahan ng mga sinabi ni Jesus dito? This is the moral law. It's the general law for everyone. No? Huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi sa lahat ng panahon at sa lahat ng tribo. Batas yan. Igalang mo ang iyong ama't ina. Aba, pag talagang sumusunod ka kay Lord, kasama pala yung paggalang. Mga bata, mga kabataan, marunong naman kayong magpo at opo sa mga nanay, tatay nyo. Hindi porkit lagi nyo kasama, nakakausap, hindi man lang kayo marunong maggalang o magpo at opo. Sabi ng lalaki, ang lahat mong iyay, tinupad ko na mula sa pagkabata. Pagkarinig nito, ay sinabi ni Jesus, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Sabi sa katabi mo, may kulang pa. Hindi sapat na sumusunod ka sa mga moral law. May isa pang bagay. Ipagbili mo ang lahat ng iyong arian at ipamahagi sa mahihirap ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos ay bumalik ka sa akin at sumunod ka sa akin. Verse 23, nalungkot ang lalaki nang marinig yun sapagkat siya'y napakayaman. Verse 24, nakita ni Jesus na lungkot ang lalaki, kaya sinabi niya, napakahirap para sa mga mayayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Mas madali pang makaraan sa butas na karahay ng isang kamelyo kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman. Nagtanong ang mga naroon nakikinig, kung gayon sino pa ang maliligtas? Ang mga bagay na hindi kayang gawin ng tao ay kayang gawin ng Diyos. Tugon ni Jesus. So therefore ganito, sabi ng lalaki, Panginoon, anong kailangan kong gawin para makamtan ng buhay na walang hanggan? Gusto kong pumunta ng langit. Nakita niya si Jesus ay isang mabuting guro. Sabi ni Jesus, tama, mabuting guro. Diyos lang ang mabuti. Pero itong dapat mong gawin, sundin mo yung moral law. Sinunod ko na po yan mula nung pagkabata, kaya hindi porket mula bata, Kristiyano ka na, at naging mabait kang tao, okay na eh. Hello? Sumunod, sabi ni Jesus, isa na lang kulang sa'yo kung ganon. Ibenta mo lahat ng ari-arian mo, ibigay mo sa mahirap at sumunod ka sa akin. So ano pinupunto dito ni Jesus? Kailangan si Jesus ang number one priority ng bawat gustong sumunod kay Jesus. Hello? Willing kang ibigay pati ang lahat-lahat ng nasa'yo para kay Jesus. At nanahimik ang kalangitan. Totoo lang, hindi madali ang sumunod kay Jesus. Hindi po yan pagpunta mo ng simbahan, umating ka, nagpa-member ka, tapos na yon. Meron tayong cause na kailangang ipakita na hinihingi mismo ni Jesus. Hello? Sabi niya, tumalikan yung lalaki. Bakit? Ang hirap niyang sundin yun, mayaman kasi siya eh. Sabi ng Panginoong Jesus, napakahirap ang isang mayaman pumasok ng langit para pumapasok sa butas ng karayom. Sabi ng mga apostol, paano ngayon? Sino maliligtas kaya? Ang imposible sa tao ay posible sa Diyos. Kaya, ang sumunod na talata po dyan, Luke chapter 15,
may isang lalaking Sakeo ang pangalan, ay isang mayaman. Ito yung baliktad ng lalaking ito. Ang ginawa ni Sakeo, nang makita niya si Jesus at pumunta si Jesus sa kanyang tahanan, sabi ni Jesus, ibibigay ko po ang kalahati ng aking kayamanan. Alam niyo, tuwa na si Lord. Sabi niya, today, salvation has come to this house. So, hindi imposible maligtas ang mayaman. Kailangan lang, priority natin si Jesus sa ating buhay. Ang punto, hindi masamang nang magnegosyo. Hindi masamang ikaw ay pagpalay ka, bigyan ng kasaganaan ni Lord. Pero si Lord pa rin ba ang priority mo sa buhay mo? Yung iba po, lagi ko na narinig ito, bata pa lamang, sabi na ni Bishop Boy Ramos, marami sa atin, dinoble lang ang sweldo, nakalimutan ng pumunta ng simbahan. Na-promote lang, ayaw na pumunta ng church. Being a real disciple involves a total love for God. Yun talaga ang pag-ibig mo'y totoo sa Diyos. Luke chapter 14, verse 25. Sumama kay Jesus sa napakaraming tao. Humarap siya sa kanyang sinabi. Hindi maaaring maging alagad kung sino mang umiibig sa kanyang mga ama, sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Grabe, no? Sobra namang hinihingi ni Jesus kung titignan mo. Sabi ni Jesus, hindi ka pwedeng disipulo ko kung mas mahal mo nanay tatay mo, mas mahal mo asawa mo, mas mahal mo anak mo, higit sa akin. So, ibig sabihin, kung katabi mo nga asawa mo, sabi mo, mas mahal ko si Jesus kaysa sa'yo. Sabi mo, sorry, pero mas mahal ko si Jesus. Kung nandyan yung boyfriend mo, girlfriend mo, sabi mo, sorry, pero mas mahal ko si Jesus. Hello? Yung kasi yung hinihingi. Mas mahal. Bakit maraming tao? Listen to me. Pagka mayroong kapamilya na hindi Kristiyano at nagsalita na sa'yo, wala na. Ayaw mo na maglingkod. Ayaw mo na magpatuloy. Nauuna pa sa'yo yung mahal mo sa buhay. Kaya sabi ng Panginoon, kailangan higit ang pag-ibig mo kaysa sa kanila. Sumunod, being a real disciple involves a continual pressing on toward the mark. Kailangan tuloy-tuloy. Sabi sa katabi mo, tuloy-tuloy. Hindi pa pwedeng disipulo ka ni Kristo, 1 taon, pagtapos 2 taon, wala ka sa church, tapos babalik ka uli, paglipas ng 6 na buwan, wala ka na naman. Luke chapter 9, verse 62, at ganito naman ang tugon ni Jesus, ang sino man nag-aararo at palingon-lingon ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. So dapat sabi sa katabi mo, wala na tayong babalikan pa sa dating buhay. Totoo lang, kung iniisip natin ito, parang titingnan natin napakabigat sa lahat ng sinabi ni Jesus. Totoo na ba? Iwanan mo mahal sa buhay, mas mahal mo. Ang bigat. Pag iisipin mo, parang, kakayanin ko pa kaya maging totoong Kristiyano? Di ba? Now, tignan natin yung mga disciples ni Jesus. Puntahan natin ngayon. Kasi we're talking about real disciples. Alam nyo ba, sa 12, pinili naman ni Jesus ang mga yan. Pero may isa diyang pumalpak. Alam niyo kung sino? God knows who does not pay. Si Judas. Now, tignan natin itong si Judas at si Pedro. Parehas na disipulo ni Jesus. Yung fake and real. Okay? Paano si Judas ay nagtakwil kay Jesus? At itong si Pedro ay naging lingkod ng Panginoon. Kasi parehas silang nakasama si Jesus eh. Parehas nilang nakitang gumawa ng himala si Jesus, parehas nilang nakitang si Jesus ay grabe yung buhay. Nandiyan kayo? Pero paano nauwi sa magkaibang landas itong dalawang ito? Okay? Una si Judas. Doon sa panahon ng Last Supper, communion. Okay, mamaya magko-communion tayo. Doon sa communion, nagsalita ang Panginoong Hesus. Sa Matthew chapter 26, verse 21 to 24, tingnan niyo itong kwentong ito. And while they were eating, He said, truly, I tell you, one of you will betray me. Totoo, sinasabi ko sa inyo, ngayon, kasama natin dito ang magkakanulo sa akin. Nagtinginan sila. Last Supper eh. Alam niyo yung pinaint ni Michelangelo ba yung nag-paint? Di ba yung Last Supper?
nakaupo sila, nagtitingin sila gano'n. Tapos meron daw pang-13 nasa likod. Kasi dapat 12 lang, ba't may pang-13? Sino daw yung pang-13 na yon? Alam nyo daw kung sino? Waiter daw yon. Kasi nakakainan sila. Naisama lang sa picture. Joke lang yon, joke. Okay. So, nagtanong si Jesus. Sabi ni Jesus, isa sa inyo magkakanuno sa akin. So, nagtinginan sila. Eto sabi sa verse 22, greatly distressed. Aba, nagano sila, na-stress sila sa sinabi ni Jesus. Each one, in turn, ibig sabihin, isa-isa sila na nagsalita, am I the one, Lord? Sabi ni Pedro, ako ba yun, Panginoon? Sabi ni Santiago, ako ba yun, Panginoon? Sabi ni Andrew, ako ba yun, Panginoon? Isa-isa sila. Sabi ni Mateo, ako ba yun, Panginoon? So isa-isa sila, ako ba yun, Panginoon? Ako ba yun, Panginoon? Hanggang sa dulo, nandun si Judas. Nandiyan kayo? Hindi siya yung waiter eh. Verse 25, and Judas, who would betray him, sinabi na siya yun eh, answered, is it I, Rabbi? He said to him, you have said so. Lahat sila, listen to me, nagsabing, ako ba yun, Panginoon? Pero nang kay Judas, ako ba yun, Guro? Nakita niyo yung kaibahan? So iba ang pagtingin pala ni Judas kay Jesus. Kaya pala siya ang nagkanulo. Hindi dahil, pinili na siya talagang magkakanulo eh. Kundi yung kanyang puso. Sabi niya, ako ba yun, Guro? Hello? Hindi pala niya Panginoon. Maraming pumupunta sa church, gusto lang matuto. Mga makakinig na mga magmomotivate sa kanilang buhay. Aangat ang kanilang pamumuhay dahil sa mga pangangaral. Pero hindi nila nakikitang si Jesus ang kanilang Panginoon. Sabi sa tabi mo, totoo yun. Kasi pag sinabi mong Panginoon mo si Jesus, ibig sabihin nun, alipin ka niya. Hello? Ibig sabihin ko ano yung kanyang kalooban, yun ang dapat masunod dahil alipin ka niya. Judas not only lacked faith in Jesus, but he also had little personal relationship with Jesus. Kasi hindi naman talaga siya, iba yung kanyang puso eh. Kasama nga niya, kasama kumakain, kasama natutulog, may posisyon pa nga. Alam niyo ano posisyon ni Judas? Ingat yaman. Treasurer. But Judas was consumed with greed. Consumed siya ng kanyang pagiging greedy, yung kanyang pagiging sakim. Sa John 12 verse 5, naalala niyo isang babae nagbuhos ng pabango sa paanan ng Panginoong Yesus? Why wasn't this perfume sold and the money given to the poor? It was worth a year's wages. Not that he cared for the poor, he was a thief. And since he was in charge of the disciples' money, he often stole some for himself. Kaya pala sabi niya doon sa babaeng nagbuhos ng pabango, naku sayang. Alam mo, dapat binenta na lang natin. Dami nangangailangan, mahirap, binigay na lang natin. Pero sabi ng Bible, alam ni Lord yung puso niya. Hindi dahil concern siya sa mahihirap. Kundi pag nakuha na yung pera, ukupit siya doon. Kaya kayo? Kaya pala, sabi sa katabi mo, kaya pala. Hindi totoong disciple. Hello? Yung puso niya, hindi talagang tama sa harapan ng Panginoon. Hindi niya Panginoon si Jesus, kundi guro lang niya at iba ang pagtingin niya. Judas gave Satan a foothold in his life. Binigyan niya talaga ng pagkakataon. Luke chapter 22 verse 3, then Satan entered into Judas called Iscariot, who was one of the number of the 12. Kasama pa naman sa 12. Pero pumasok si Satanas sa kanya. At anong nangyari? Judas betrayed Jesus. Binitray na niya ang Panginoong Yesus sa magitan ng halik. Kaya hindi yung halik ng halik dyan. Minsan, delikado rin yan. Yung pa-close-close kunyari, pa-kiss-kiss. Di mo alam kung halik Judas ba yan eh.
Matthew chapter 26, verse 14 to 16, ito na yung pagkakanulo ni Judas. Then one of the 12, the one called Judas Iscariot, went to the chief priest and asked, "How much will you pay me to betray Jesus to you?" Hinihingi niya, magkano ibibigay niyo sa akin kung ibibetray ko si Jesus? O ba talaga pera lang? Alam niyo, sa huling panahon, talagang maraming tatalikod kay Kristo dahil lang sa pera. Sabi sa katabi mo, huwag mangyari sa atin yun in Jesus' name. Kahit tayo dumaan sa kahirapan, hindi natin bibitawan ang ating pananampalataya sa Panginoon. Totoo ba yun? Hindi lang para tayo sa kasaganaan, kundi dumating man ang suffering alang-alang kay Kristo. Sabi mo sa katabi mo, tuloy-tuloy lang tayo. Huwag tayo maging tulad ni Judas. May presyo si Jesus sa kanya. Hello? May presyo. Pag binigay mo yung halagang yan, sige, bibitawan ko na pagiging Kristiyano ko. Di ba ang daming ganyan? Mga napunta ng abroad. Dating Kristiyano, active na punta ng abroad. Lalo doon sa Emirates. Pagka Islam ka doon, dadagdagan ka ng sweldo. May promotion ka. O, bibitawan maging Kristiyano mo, balik Islam ka na. Opo. Dating drummer ng church. Totoo yun. Dating singer, dating usher ng church. Pero inalukan ng pera. Hello? Yan ang nakakalungkot na realidad sa panahon natin ngayon. Marami nagsasabing Kristiyano. Pero may presyo si Jesus sa kanila. Hello? May halaga kapalit ni Jesus. They asked, Judas asked, "How much will you pay me to betray Jesus?" And they gave him, ibig sabihin, nakasundo sila, 30 pieces of silver. Okay na to, sabi ni Judas, 30 pieces. Makakabili na ako ng lupa dito eh. Pumayag na siya. From that time on, Judas began looking for an opportunity to betray Jesus. Di ba yung iba dyan, naghihintay lang ng opportunity, kailan kaya ako aalis dito? Konti na lang. They look for opportunity. Hello? Judas, like most people at that time, believed that Messiah was going to overthrow Roman occupation and take a position of power, ruling over the nation of Israel. Kasi iba tingin niya kay Jesus eh. Tingin niya, king na uupo sa Israel at paalisin ng lahat ng Romano, yung sumakop sa kanila, at kasama si Judas na uupo at mamamahala sa buong Israel. Yun ang tingin niya. Hindi niya nakikitang si Jesus is the Christ. Nang kanyang kaharian ay wala dito sa lupa. Ang kanyang kaharian ay ang kanyang mga anak at mananampalataya. Sabi sa katabi mo, tayong kaharian ng Diyos. So ito nakakapagtaka eh. Tingnan nyo to, Judas, nabasa ko sa Facebook eh. Had the best pastor, the best leader, the best teacher, the best advisor, the best counselor, and he failed. Si Judas, siguro kung meron naman pinaka-best na pastor, si Jesus na yun eh. Pinaka-best na leader, si Jesus yun. Pinaka-best na magtuturo sa kanya, sino yun? Si Jesus. Advisor, si Jesus. Counselor, si Jesus. Pero ano nangyari? Nag-fail pa rin. So anong ibig sabihin? The problem is not the leadership of Jesus, but Judas' revelation about Jesus Christ. Ang problema, hindi yung leadership eh. Bisan tayo, puro tingin sa leadership. Sa paligid natin, sa mga nasa natin, kasama natin. But the problem is not the leadership. The problem is us. Tayo. Lalo kay Judas, yung revelation niya kung sino si Jesus. Guru lang. Hindi Panginoon. Kaya siya ay peking disipulo. Tingnan naman natin si Pedro, si Saint Peter. Si Saint Peter, iba ang kanyang pagkilala sa ating Panginoong Hesus. Sa John chapter 13, verse 37 to 38, Peter asked, "Lord, why can't I follow you now? I will lay down my life for you." Ang yabang nito ni Pedro eh. Si Pedro lagi pabida-bida eh. No? Ito yung laging pagka susungin, ako na yan, Lord. No, talagang pabida lagi yan kay Jesus. Sabi ni Jesus, "Panginoon, susundin kita kahit saan. Kahit ano mangyari. Kapatid, buhay ko, ibibigay ko sa'yo." Verse 38, Jesus answered, "Die for me."
Parang sarcastic yung dating. Panginoon, bibigay ko buhay ko sa'yo. Mamamatay ako para sa'yo. Totoo? Mamamatay ka sa akin? Parang ganun yung sabi ni Jesus eh. I tell you the truth. Peter, before the roosters crows, tomorrow morning you will deny 3 times that you even know me. Pinauna na ni Jesus. Alam mo, Pedro, bukas, bago tumilaok ang manok, 3 beses mo kong ipagkakanulong. Next picture. Di ba nangyari? Isang bata lang ang lumapit kay Pedro. Di ba tagasunod ka ni Jesus? Kita-kita kasama ni Jesus. Ako, nagkakamali ka, hindi ako yun. Di ba nandun sila sa fire, At lumapit. Ito tagasunod din ni Jesus. Teka lang, nagkakamali ako, kamukha ko lang yun. 3 beses niyang dininay. Hello? 3 beses at pagtilak ng manok, doon niya naalala. Sinabi nga pala ni Jesus. Kaya ginawa niya sa manok, kinuha niya hanggang langit eh. Kasi hindi niya na makalimutan yun eh. Niyakang manok ka. Kinuha niya. Kaya sa langit, si San Pedro ay may manok. Hindi po totoo yun ha. Baka kayo naniniwala. So, si Judas nagbetray. 1 beses nga lang eh. Pero si Pedro 3 beses. So Judas, ano nangyari? Committed suicide. While Peter went on to become the leader of Jesus' church. Nagkaroon sila kaibahang landas. Si Judas nagpakamatay. Kaya yung 30 pirasong pilak, totoo, pinambili ng lupa yun eh. Tama? At si Pedro naman ay naging lingkod ng Diyos at nangunang pa sa church ng Panginoong Hesus. Ano nangyari? Iba ang revelation ni Judas at ang revelation ni Peter tungkol kay Jesus. Iba pagtingin ni Judas kay Jesus at iba pagtingin ni Pedro kay Jesus. The need of revelation of who is Jesus. Ito mahalaga kasi. Gusto mo maging totoong disipulo ni Jesus, kailangan kilala mo si Jesus ng totoo. Ano ang pagtingin mo kay Jesus? Matthew chapter 16, verse 15 to 17, ito tinutukoy tungkol kay Pedro. Tinanong ni Jesus sa mga lagad niya, sino ako sa pagtingin ng mga tao? Sino ako sa labas ng ating samahan? Sino ako sa tingin ng tao? Sabi ng mga lagad niya, Panginoon, sabi ng iba, narinig ko, kayo daw si Elijah. Iba nagsasabi, ikaw si Jeremiah. Sabi, ikaw daw si Juan Bautista. Iba naman sasabi, siya kang dakilang propeta. Sabi ni Jesus, sa inyo. But who do you say I am? Sa inyo, sino ako? Sabi niya sa katabi mo, sa'yo, sino si Jesus? Sa'yo, ano pa kilala mo kay Jesus? Kasi napakahalaga niyan sa ating pagsunod at magiging disipulo ni Jesus. Simon Peter answered. Si Simon Pedro, lagi nangunguna na naman ang sagot. You are the Messiah, the Son of the living God. Jesus replied, Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but by my Father in heaven. Hindi galing sa iyo ito, yung kapahayagan na yan, Pedro. Kundi galing yan sa aking Ama. Bakit? Listen to me. Naligtas tayo hindi sa ating mabubuting gawa. Naligtas tayo hindi dahil pinili natin si Kristo sa ating buhay. Si Jesus ang pumili sa iyo, hindi ikaw ang pumili sa Kanya. Naligtas tayo sa biyaya ng Panginoon, hindi sa ating mabubuting gawa upang walang magmalaki. Kaya tayo narito, nakikilala natin si Jesus dahil kinahabagan lamang tayo ng Panginoon. We are saved by grace through faith. Pero iba yung naging natanggap niya na-reveal sa Kanya. Kaya napakahalaga ma-reveal sa iyo Sino si Jesus? Ngayon, talong mong katabi mo, sino si Jesus sa iyo? Kasi maaaring gumawa tayo ng iba't ibang klaseng Jesus sa buhay natin. Merong Jesus na maliit, may Jesus na baby, may Jesus na nakapako, may Jesus na kakarga ng krus, may Jesus ng pulis. Alam niyo ba yon? May Jesus na Pokemon. Ngayon, may ganyan. Sinusuotan na nila. Nakita niyo ba yon? O iba nakakita. May Jesus na Goku, San Goku. Yun lang yung pagtingin nila. Hindi talaga nila Panginoon at tagapagligtas. Now, sino nga ba ang Kristo? Gusto ko lang dagdag ito. Isinulat ang Biblia
upang hindi tayo malito. Sinulat ang Old Testament at ang New Testament at lahat ng mga hula ay naisulat. Why? John 20 verse 31, but these are written so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God. And that by believing, you may have life in His name. Sa paniniwala kung sino ang Jesus, at kung sino yung Kristo, at ito yung Jesus, tatanggap ka ng buhay. Kailangan kasi kilala mo siya bilang siya yung tagapagligtas mo. Panginoon mo, siya ang sinugo ng Diyos Ama sa ikaliligtas ng tao. Wala nang ibang daan kundi si Jesus lamang. Hindi pagsabi ng relihiyon, kundi si Jesus yung mahalaga sa'yo. Yun yung pagiging disipulo eh. Na sold out ka kay Jesus. Sabi mo sa katabi mo, sold out kay Jesus. Alam niyo ba, yan ang pangangaral ng mga disciples? Sabi ng Acts chapter 5 verse 42, tingnan niyo po ito matatapos na akong, every day in the temple and from house to house, they kept right on teaching and preaching that Jesus as the Christ. Sa araw-araw, sa templo, sa bahay-bahay, ang mga disipulo, mga tagasunod ni Kristo, tuloy-tuloy na nangangaral, nagtuturo na si Jesus ang Kristo. Yun ang laman ng kanila pangangaral. Marami ng simbahan nakalimutan ng ipangaral si Jesus. Marami ng simbahan, motivation na lang. Paano yayaman, paano ma-overcome ang anxiety, mga 1, 2, 3, 4, 5 na dapat gawin ng tao. Pero sikreto ng lahat ng yan, mga kapatid, si Jesus. Embrace mo si Jesus bilang Panginoon, sarili mo tagapagligtas. Yun ang totoong pagiging Kristiyano. Hindi umati ka na ng simbahan, sabi mo Kristiyano ka na, pero kapag natapatan ng pera, ang iyong pananampalataya, bibitaw ka. You have to accept Jesus is the Christ in your life. Matthew chapter 4, verse 18 to 20. While walking by the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon, who is called Peter, and Andrew, his brother, casting a net in the sea, for they were fishermen. And he said to them, follow me, and I will make you fishers of men. Immediately, they left their nets and followed him. So what does it really mean to follow Jesus? When speaking with regards to who he is, his position and deity, follow me means, sabi ni Jesus, sumunod ka sa akin. Ang ibig sabihin niya, nagagawin kitang disipulo, that He is Lord and He is the head of our life. Pag sinabi mong sumunod ka sa akin, ang punto ni Jesus doon, huwag ka lang sumunod, basta sumunod ka lang, kundi gawin mo kung Panginoon mo. Ano kasabihan ng ibang pastor na nangangaral? Si Jesus, linggo, Panginoon, pero pag Lunes na, Penginoon. Ginawa natin genie si Jesus. Na lagi na lang natin kung gusto natin hingin sa Kanya, ibibigay niya. Christianity is not to fulfill your dreams, but to deny yourself. Pwede bang sabay-sabay natin basahin ito? 1, 2, 3, go. Christianity is not to fulfill your dreams, but to deny yourself. Hindi ko na po tatapusin ang lahat ng ito. Napakarami pa. But I just want to challenge you right now. Siguro napakalinaw ng punto. Merong peke at may totoo. Dapat maging real disciple tayo ni Jesus. Church, nabubuhay na tayo sa huling panahon. Sabi ng Revelation chapter 22, ang masama ay lalong magpapakasama. Ang mabuti ay lalong magpapakabuti. Ang mga banal ay lalong magpapakabanal. Kung talagang tayo kay Kristo, dapat namumuhay tayo sa pagsunod sa Kanyang kalooban. Hindi madali. Siguro babasahin ko itong dulong-dulong ito, mga kapatid. Sa Luke chapter 18, not this one. Luke 18:28 to 30. Tingnan niyo ito. Nagsalita naman si Pedro. Tingnan po ninyo. Iniwan na po namin ang aming tahanan at sumunod sa inyo. Kasama ng kanyang pamilya, mga anak. Iniwan na po namin ang aming tahanan. Sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo, kapag iniwan nino man ang kanyang tahanan, asawa, mga kapatid, mga magulang o mga anak, alang-alang sa kaharian ng Diyos. Tatanggap siya ng higit pa sa buhay na ito at sa panahong darating, tatanggap pa siya ng buhay na walang hanggan. Hindi ka naman lugi. Oo,
kung titignan mo parang hirap. Pero tinawag at pinili ka ng Diyos, hindi naman ikaw pumili sa Kanya eh. At nagkaroon ka ng totoong revelation kung sino si Jesus sa'yo, dapat mula ngayon, sold out ka kay Jesus. Hello? Oo, may pagtitiis bilang Kristiyano. Pero sabi ng Romans chapter 8, verse 18, para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin balang araw. Sa mga naglilingkod sa Panginoon, pinauna na ng salita ng Diyos at ni Pablo ang mga salitang ito. Basahin ko po, 2 Corinthians chapter 4, verse 16 to 18. Mga naglilingkod na talaga may suffering alang-alang kay Kristo. Sabi ni Pablo, kaya't hindi kami nasisiraan ng loob. Kahit na humihina ang aming katawang lupa, patuloy namang lumalakas ang aming espiritu araw-araw. Ang bahagya at panandali ang kapighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Huwag ka tumingin sa mga bagay na nasa mundong ito. Lilipas ang lahat ng bagay na yan. Embrace natin ang totoo si Jesus. Lalo itong panahong ito, darating na po ang season, magkakaroon ng great persecution sa mga anak ng Diyos. At makikita ang tunay at hindi. Mga kapatid, embrace natin si Jesus ang Kristo, ang ating Panginoon. Maging sold out tayo sa Kanya. Amen? Yan ang pagiging totoong disipulo ng Panginoon. Tayong lahat ay tumayo.